Magandang hapon po mga kapatid kong minamahal kay Kristo. Muli po ko po kayong inaanyayahan sa oras na ito. Gabayan niyo ako po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, bago po tayo magsimula ay magdasal po tayo muna. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And I pray for all the people in the world today, Lord God, that may the Holy Spirit guide all of us, nourish us, nurture us, with knowledge, understanding, and wisdom, Lord God. With all the fruit of the Holy Spirit. May He allow us to understand the most precious thing in our lives, the wonderful Word of God. Amen. And so my brothers and sisters, hayaan niyo pong ihayag ko sa pamamagitan ng salitang Tagalog ang salita ng Diyos po na nanggagaling po sa Matthew chapter 4, 1 to 11. Ito po ang pagkakataon ng kalaban ng Diyos na kung saan sinubukan niya ang anak niyang Diyos para itumba. Subalit hindi po siya nagtagumpay. At tingnan natin kung papaano, dahil itong pagsubok na ito ay aplikado rin po sa ating buhay. Amen? So this temptation, my brothers and sisters in Christ, of our Lord Jesus Christ, after His fasting for 40 days and 40 nights in the wilderness, is very significant in our lives. And so let us also learn from it that this testing or temptation, my brothers and sisters in Christ, of Jesus Christ, after His fasting, is also applicable in our lives. And so let us consider it very carefully. So allow me to speak in Tagalog so people can also understand from the people, but I will make another English version of this one later on. So my brothers and sisters, good evening. At salamat sa patnubay nyo at pakikiisa sa akin sa pagpapahayag ng napakagandang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito po ay Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ngayong araw, inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo na pumasok sa ilang kasama ni Jesus. Hindi ito simpleng paglalakad sa disyerto. Ito ay paglalakbay ng puso. Sa ilang, walang ingay, walang aliw, walang distraction. Doon lumalabas ang tunay na laman ng puso ng tao. Nga kapatid ko minamahal kay Kristo, para sa atin po itong lahat. At doon din, sa katahimikan, lumalapit ang kaaway. Pero sa parihong lugar, doon din nagwawagi ang anak ng Diyos. Ang kwento ng tukso ni Jesus ay hindi lamang kwento ng kanyang tagumpay, ito rin ay blueprint para sa atin. Blueprint kung paano manindigan, paano lumaban, at paano manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng tukso. Ang tukso ay dumarating sa panahon ng kahinaan. Ito po ang sabi ng Ebanghelyo. Pagkatapos mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, nagutom siya. Hindi dumating ang dyablo noong malakas si Jesus. Dumating siya noong gutom, pagod, at mag-iisa. Gayon din sa atin, mga kapatid kong minamahal kay Kristo. Tandaan natin maigi. Dumating ang tukso kapag pagod sa trabaho.
Kapag may problema po sa pamilya, kapag may sama ng loob po sa sarili o kaysa iba, kapag may pinagdadaanan ng puso, kapag pakiramdam mo ay walang nakakaintindi sa iyo. Ang kaaway ay hindi basta-basta naghahanap ng pagkakataon. Naghahanap din po siya ng kahinaan. Pero tandaan mo ito, ikaw, nagkausap ko ngayon. Tandaan mo ito, kapatid. Ito ay para sa iyo at para sa akin. Ang kahinaan mo ay hindi dahilan para matalo ka. Ito ang pagkakataon para ipakita mo ang lakas ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pangalawa po, gusto kong ibahagi sa inyo, ang tukso ay laging may magandang alok. 3 tukso ang ibinato kay Jesus ng ating kalaban. Amen. Una, ang sabi po niya kay Jesus, gawin mong tinapay ang bato. Ito ang tukso ng kaginhawaan. Ang sabi ng diablo, gamitin mo ang kapangyarihan mo para sa sarili mo. Pero ang sagot ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lahat ng nakakatulong ay nakabubuti. Hindi lahat ng maganda ay kalooban ng Diyos. Pangalawang pagsubok na ibinato kay Jesus, magpatihulog ka, iingatan ka ng mga anghel. Ito mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang tukso ng pagmamalaki. Alam ko, sino pang hindi nagmamalaki sa buhay ng tao sa kapanahon ng ganito. Palagay ko naman, nasubukan nyo na kung paano magmalaki. Ang tukso ay patunayan ang sarili. Mga kapatid, pero ganito ang sagot ni Jesus. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Okay? Hindi natin kailangan patunayan ang sarili natin sa mundo. Ang mahalaga ay kilala tayo ng ating mahal na Diyos. Amen? Pangatlong binato ng kalaban kay Jesus. Luluhuran mo ako, ibibigay ko ang lahat ng kaharian. Ito ang tukso ng kapangyarihan at tagumpay. Napakarami sa atin kumakapit sa kapangyarihan, the power, and tagumpay. Tagumpay, the triumph of life. Shortcut, ito ng instant success, mga kapatid. Ang instant success ay walang silbi sa buhay. Lahat ng bagay sa mundo at dinadaanan natin mga tao na anak ng Diyos, okay po, anak ng Diyos na, okay? Ito po ay sinusubukan ito at dumadaan po sa proseso. Amen? Subalit ang hindi pa anak ng Diyos ay hindi pa nakakarating sa prosesong ito. Kinakailangan magsisimula muna po siya na kilalanin si Jesus. Amen? So, pero ang sagot ni Jesus, ganito po. Ang Panginoon lamang ang iyong sasambahin. Hindi lahat ng tagumpay ay galing sa Diyos. May tagumpay na kapalit ay kaluluwa. Mga kapatid, mag-iingat po tayo dito. Maaring sinasabi mo ay nagtagumpay ka dahil iniwanan mo ang Santa Iglesia. Subalit kung saan ka napunta, ang sabi po ng Biblia, mas lalong sumama ang iyong kalagayan. Sa halip na malapit ka na o ikaw ay naglilingkod na bilang isang mabuti at tapat na lingkod ng Diyos, subalit umalis ka dahil sa pagmamalaki, ang kalagayan mo ay mas lalong sumama. Sabi po ng Biblia. Amen. So, ibibigay ko ang pangatlo na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pinakamalakas na sandata. Amen. Hindi po ang ating pride, hindi po ang ating kakayanan, hindi po ang ating edukasyon, hindi po ang ating mga koneksyon sa buhay dito sa mundong ito. Pero sa bawat tukso, hindi gumagamit si Jesus ng himala. Tandaan natin mga kapatid, siya po ay naparito bilang isang tao na katulad natin. So wala tayong masasabi na dahil sa may kapangyarihan siya. Amen? Dahil
Ayon sa Pilipos, si Jesus, bagamat anak ng Diyos, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nanatiling bilang isang alipin na katulad natin. Amen? Sa bawat tukso, hindi gumagamit si Jesus ng himala, kundi ang sariling kapangyarihan bilang isang tao na katulad natin. Amen po? Hindi siya nagpakita ng kapangyarihan. Hindi siya nakipagtalo. Isa lang ang ginamit po niya. Ano yon, mga kapatid? Ano sa palagay nyo? Pera? Gumamit siya ng pera? Hindi po. Ang ginamit po niya ay ang napakahalagang salita ng Diyos sa atin. Amen? 3 beses niyang sinabi, nakasulat o nasusulat. Mga kapatid, kung minamahal kay Kristo, kung si Jesus mismo ay dumipindi sa salita ng Diyos, alalahanin po natin, gaano pa kaya tayo na dapat dumipindi sa salita ng Diyos. Amen? Kapag may tukso, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Kapag may pagdududa, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Kapag may lungkot, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Hindi po sa ating kapitbahay, mga kapatid. Hindi po sa ating mga kakampi. Walang ibibigay sa iyo ang iyong kakampi. Mas lalo kang ipapahamak ang mga yan. Subalit, pag binalikan mo ang salita ng Diyos, tiyak yun, hindi ka iiwanan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi dekorasyon. Hindi pang Sunday school lamang po. Ito ang espada ng Espiritu na nanggagaling sa Diyos. Amen? So ito po ang pang-apat na dapat kong ipaliwanag sa inyo. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa tunay na pagsamba kay Jesus. Amen? Ang huling tukso ang pinakamalalim, mga kapatid, na dinaanan ni Jesus. At ganun din po ang ating dinadaanan sa ngayon kapanahonan. Okay? Sasambahin mo ako. Kanino ka sumasamba, kapatid? Ikaw ba'y sumasamba sa Diyos? O sumasamba sa kaibigan mo? Sumasamba ka sa sarili mo? O sumasamba ka sa iyong pastor? Ang tanong, subalit ang sagot ay nasa sa iyo. Amen? Nasa sa atin po. Hindi ito tungkol sa pagyuko. Ito ay tungkol sa puso, mga kapatid. Okay? Sino ang sinusunod mo? Ikaw makakasagot niyan. Sino po ang inuuna mo? Ikaw din po ang makakasagot niyan. O tayo ang makakasagot po niyan. Sino po ang pinapakinggan mo sa buhay mo? Sino ang pinagkakatiwalaan mo, kapatid? Sa palagay mo kaya, mapagkakatiwalaan mo kayong kumari mo, yung kaibigan mo. Kaya marami sa atin, mga Pilipino, mga kapwang minamahal na Pilipino, na oso yung salitang alam nyo na, hindi ko na babanggitin dito, alam nyo na. Mari, anong bago ngayon? Hindi ko na babanggitin kung ano yun. Dahil hindi magandang salita yun, mga kapatid. Okay? So, kapag yun ang pinag-uusapan, ang balita tungkol kay kumari, ang mga tao ay nag-uumpugan. Gustong-gusto nilang sirain ang isang kaluluwa ng tao. Subalit, kung ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan, sila po o tayo po ay nagsisipaglayuan. Dahil bakit? Tayo na po ang pinag-uusapan pagdating sa salita ng Diyos. At ayaw nating tayo ay pag-usapan. Subalit, pag ibang pinag-uusapan, tayo po ay nag-uumpukan. Amen? So magbago na po tayo lahat, mga kapatid, pati ako. Kasama po ako dyan. Ang pagsamba, mga kapatid, ay hindi lamang sa pagkanta. Hindi lamang sa pagtugtog po. Ang pagsamba ay pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. At nang sabihin ni Hesus, ang Panginoon lamang ang iyong sasambahin, doon tumigil ang dyablo. Dahil isinama sa ni Jesus parang sumamba sa ating Diyos. Subalit ayaw niyang sumamba sa Diyos, kaya siya ay lumayo. Amen? Nakikita niyo yan. Ito po ang sikreto ng Ebanghelyong ito.
Sinasama ni Jesus si Diablo, subalit kusang lumayo siya. Ayaw niyang sumamba sa Diyos. Iyon si Diablo, iniwanan niya mismo si Jesus. Amen? Kasi ayaw niyang sambahin, ayaw niyang magpasakop sa Diyos. So namumuhay siya bilang isang hari na lumalaban at sumusuway sa pag-ibig ng Diyos. Subalit, ang mahirap doon mga kapatid, ay gusto pa niyang isama ang bawat isa sa atin. So, kinakailangan po tayo ay mag-iingat ng husto mga kapatid. Make sure na hindi po tayo malilinlang. Amen? At ganoon din po ang babala ni St. Paul at babala ni St. Peter. At ganoon din po ang babala ni St. Jude. Ganoon din po ang sinabi ng mga Synoptic Gospels at saka Gospel ni John. Amen? So mga kapatid, tandaan natin maigi. Ganon din po, binigyan po tayo ng malaking babala sa aklat ng Revelation, mga kapatid. Amen? So, ang pagsamba ay pagpapasakop. At nang sabihin ni Jesus, ang Panginoon lamang ang iyong sasambahin, doon tumigil ang Diablo. Kapag ang puso mo ay nakatuon sa Diyos, ang kaaway ay nawawalan ng kapangyarihan. Amen? Panglima ko po na gusto ko ipaliwanag sa inyo, ang mga anghel ay darating pagkatapos ng laban. Ito ay laban. Amen? Sabi ng Ebanghelyo, iniwan siya ng Diablo. So, yung kalaban ni Jesus, alam na natin dito, saadnab dito, ang kalaban ni Jesus ay ang Diablo, siya rin po ang kalaban natin. Subalit, hindi lang si Diablo ang kalaban natin. Marami po siyang galamay na lumalakad sa atin dito. Ang tawag po dyan ay advocate sa English. Amen? Marami po sila, napapanggap sila. Ito pong sinasabing false teachers, sinasabing antichrist. They are the backsliders. Ayaw na nila sa Diyos. At paano maintindihan to? Basahin mo yung Ebanghelyo ni John, chapter 6, 54 to 66. Okay. Pag hindi mo naunawaan yon, magdasal ka maigi. Igagad ka ng banal na Espiritu Santo. Gusto mo malaman na tulong o gusto mong humingi ng tulong, kontakin mo ako. Nandiyan sa baba ang pangalan ko. Ipapaliwanag ko po sa iyo ayon sa Biblia. Amen? Okay, so mga kapatid, hindi dumating ang mga anghel bago ang laban. Dumating sila pagkatapos. Kasi ang mga anghel, ayaw nila yung kampi-kampi. Gusto nila patas ang laban. Kung si Jesus kalaban niya ang Diablo, ayaw mo sila maglaban. Walang kampi-kampihan. Okay? Pero tayo, ang kakampi natin palagi si Jesus. Hindi yung katulad natin tao na makasalanan din. Naghahanap ng matapakan. Sila po ang maraming gumaganap bilang false teachers, antichrist. Sila po yung tinatawag nating deceivers of these words. They left Christ. In John 6:65, iniwan nila si Kristo, mga kapatid. Subalit sabi niya, sino po sa inyo, mga 12 ang iiwan sa akin? Gusto niyo rin bang iwanan ako? Sabi ni Jesus. Ang sabi ni St. Peter, hindi po. Dahil nasa sayo ang buhay na walang hanggan. Amen? So, pagkatapos ng pagsubok, may kaginhawaan. Yan po ang ating focus, mga kapatid. Pagkatapos po ng luha, may kagalakan. Pagkatapos ng pagod, ay may lakas. Okay. May natatanging kalakasan, mga kapatid. Pagkatapos ng laban, ay may tinuturing na tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen? Hindi ka iiwan ng Diyos sa gitna ng tukso at hindi ka rin niya pababayaan pagkatapos ng laban. Amen? So ito po ang aking panawagan sa lahat ng aking mga kapatiran. Mga kapatid, ang kwento ng ang ilang ay hindi lamang kwento ni Jesus. Ito ay kwento rin po sa atin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang disyerto. Amen? Lahat po tayo ay may tukso. Lahat po tayo ay may laban. Pero tandaan po natin ang mga ito, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka walang sandata. Hindi ka walang pag-asa. Hindi ka talunan, mga kapatid. Minamahal kay Kristo, nakausap ko ngayon at ako, ikaw at ako, hindi po tayo talunan. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo, tayong lahat ay may tagumpay at
inaangkin ko na ngayon sa oras nito ay tagumpay ka na, kapatid. Amen? Tagumpay na tayo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen? So, iyuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang mga mata at manalangin po tayo. Panginoon, sa bawat tukso na aming hinaharap, turuan mo kaming lumapit sa salita na binitiwan mo sa amin. Palakasin mo ang aming puso, patatagin mo ang aming pananampalataya, at ituro mo sa amin na ikaw lamang ang aming sasambahin. Sa gitna ng aming kahinaan, maging lakas ka namin. Sa gitna po ng aming laban, maging tagumpay ka po sa amin. Hallelujah forever. Glory to Christ Jesus. Glory to God in the highest. Sa pamagitan ng Banal Espiritu Santo, ang lahat ay magsabing Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa iyong paglalakbay at sikapin ninyo na si Jesus tayo ay tagumpay. Amen. God bless you, and we will see you again next time. This one here speaking is Brother Delphine. For the glory of God, I give all the glory of God in Jesus' mighty name through the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody says Amen. Thank you mga kapatid kong minamahal kay Kristo. We'll see you again next time.